Who will pick up your cloak? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko nga po pala kayo na nga. Binabati niya. Kami na babati. Binabati po namin si Pai at si Gwen at si... Pai and Charles. Yung babatiin niya, kami na babati. Binabati po namin si Pai at si Gwen at si... Charles and Rhea. Yun. Now, yung ating pag-uusapan po na ngayong araw ay patungkol po kay Elijah and Elisha. Kasi po sa mga susunod na araw, pag-uusapan po natin si Elisha, si Prophet Elisha. So, yung devotion po natin ngayon ay transition ng dalawang propeta. So, dito po sa 2 Kings chapter 2 verse 8 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Elijah took his cloak, rolled it up and struck the water with it. So, sila po ay nakaharap sa Jordan River, tapos hinampas ni Elijah yung ilog, tapos ito'y nahati. So, kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, familiar tayo doon sa time ni Moses, no? Na nahati yung dagat, time ni Joshua na nahati yung ilog ng Jordan. So ito rin, no? Nahati yung ilog ng Jordan. And sabi dito, the water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on dry ground. At lumakad sila sa tuyong lupa. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I'm taken from you?" Sabi ni Elijah doon kay Elisha, anong pwede kong gawin bago ako kuhanin ng Diyos, no? At hindi mo na ako makakapiling. By the way, bago po nung time na ito, marami pa silang pinagdaanan, no? Isipin niyo po si Elijah at si Elisha, para silang si Moses and Joshua. No, meron silang mentor and mentee relationship. Para po silang si Apostol Pablo at si Timoteo. Si Apostol Pablo po ang nagdidisipulo kay Timoteo. Ito po ang discipler po ay si Elijah, ang dinidisciple ay si Elisha. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw bago po natin balikan tong mga verses na ito. Unang-una po, Elijah trained Elisha like a father trains a son. Kaya po makikita natin dito sa verse 12, sabi dito, Elisha saw this and cried out, my father, my father." Si Elijah po ay hindi tatay ni Elisha, pero tinuturing ni Elisha si Elijah na kanyang ama, lalo na sa pagiging ama sa pananampalataya or pagiging ama when it comes to discipler and disciple relationship. So, Elijah trained Elisha like a father trains a son. Now, pangalawa po, Elisha asked for a double portion of Elijah's spirit. So, tingnan po natin kung ano po yung pinag-uusapan nila dito, no? Kasi during this time, paalis na si Elijah. Ang may iwan si Elisha. Kaya po maganda yung tanong natin sa simula ng devotion natin na ito, who will pick up your cloak? Sino yung pupulot ng iyong balabal or siguro sa time natin, sinong magsusuot ng iyong sapatos, no? Na magtutuloy ng mga ginagawa mo. So, dito po sabi ni Elijah, "Tell me what can I do for you before I'm taken from you?" Si Elisha po, nung sinagot niya yung tanong na yun, no? Anong pwedeng gawin ni Elijah bago umalis si Elijah? Hindi siya humingi ng kahit ano. Oh, pamanahan mo naman ako, bigyan mo naman ako ng baka meron kang sing-sing dyan na ginto, no? Or any other things. Ang hiningi niya dito, double portion of Elijah's spirit. So sabi po rito, let me inherit a double portion of your spirit, Elisha replied. Now, medyo mahirap tong intindihin, kahit ako iniintindi ko. Ano ba yung sabihin ng double portion of your spirit? Now, pag pumunta ka sa kapanahunan nila, pag sinabi nating double portion, ibig sabihin nun ay ikaw yung panganay. So isipin nyo, merong isang pamilya, may tatay. Tapos yung panganay doon, siya yung merong double portion.
ng inheritance. So, maraming pwedeng ipamana, pero yung pinakamaraming pamana, yung may double portion, yung panganay. Yan yung karapatan niya, no? Kaya po meron talaga silang father and son relationship. Kaya nung sinabi ni Elisha kay Elijah na, let me inherit. So, nakita niyo yung inheritance, yung concept ng inheritance, a double portion. So, basically lang sinasabi niya, ituring mo na ako, total, tatay naman kita sa pananampalataya, ituring mo na akong firstborn, panganay, na mag-i-inherit ng iyong inheritance. Pero hindi material yung hinihingi ko sa iyo, Elijah. Ang hinihingi ko sa iyo ay double portion of your spirit. So, ano ibig sabihin nito? I believe what he was asking for is the prophetic ministry ni Elijah. Na ako na yung magmamana ng ministry mo na, bilang propeta, yung prophetic ministry, yung power ng pagiging propeta mo. Kaya ang sabi ni Elijah, ay, teka, you have asked a difficult thing. Mahirap yung hinihingi mo. Kasi hindi naman sa akin manggagaling yun, galing yun sa Diyos. So, here's the thing, sabi niya, Elijah said, yet if you see me when I'm taken from you, it will be yours, otherwise it will not. Ibig sabihin, si Lord yung magde-decide, no, kung magkakaroon ka ng prophetic ministry na kagaya ng, siyempre very powerful prophet si Elijah eh. So, malalaman mo yan, no? Kapag nakita mo kung kinuha na at ikaw yung magiging successor ko, ikaw yung firstborn, you will inherit the double portion of my spirit. So, Elisha asked for a double portion of Elijah's spirit. No? Ang ganda nung transition na ito eh. At makikita natin na meron talagang legacy na nagpatuloy na sinalo ni Elisha. Pangatlo po, Elisha performed more miracles than Elijah. Sabi nga ng ilang mga nag-aaral Bible scholars, yung major miracles na ginawa sa pamamagitan ni Elijah ay 8. Pero pagdating kay Elisha, 16. Talagang double portion, no? Dinoble. Elisha performed more miracles than Elijah. Naalala niyo po, bago sila tumawid sa Jordan River, merong ilog, hinampas ng balabal ni Elijah na hati, tapos lumakad sila sa tuyong lupa. Tingnan niyo po, yung after kuhanin ni Elijah, no, sabi dito, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire. Nakakapanindig balahibo to eh. Naglalakad kayong dalawa, si Elijah, si Elisha, tapos sa gitna merong dumaan na karwaheng naglalagablab, tapos kabayong naglalagablab. So, parang ganito po, no? Yung chariot of fire. Tapos mga kabayong naglalagablab. At mamaya po pag-usapan natin to sa dive deeper natin, no? Yung comparison ni Elijah at ni Jesus Christ. Pero that's later sa dive deeper natin. And by the way, sa dive deeper natin kahapon, meron tayong mini seminar, 5S Communication for Healthy Relationships. Panoorin niyo po yun, lalo na kung mag-asawa kayo, no? Maganda po yung i-practice. Anyway, commercial lang po yan. Balik po tayo sa verse natin. So sabi dito, may chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, my father. And then, verse 13, sabi dito, Elisha then picked up Elijah's cloak. Kinuha niya yung balabal. At nung umuwi na siya, dun sa pagdaan niya sa Jordan River, pinalo niya rin yung tubig, tapos nahati, tapos naglakad siya sa dry ground. So yun pa lang yung simula ng mga ministry, yung power ng pagkilos ng Diyos kay Elijah na kitang-kita na ginagawa ni Elisha. At makita niyo po, ang daming inulit na miracles ni Elisha na ginawa ni Elijah. So Elisha performed more miracles than Elijah. So ito po yung story at sa mga susunod po natin mga devotions, dadako po tayo kay Elisha. Now, paano po natin ito isasabuhay? Number 1 po, be a spiritual father or mother to someone. Maging ama o ina ka ng ibang tao, marahil dinidisciple mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, na ililid mo sa Panginoon. Natuturuan mo
na pag umalis ka, yung damit mo, dadamitin nila. Yung buhay na pinamuhay mo, na minodel mo, itutuloy nila. No? At lahat tayo, of course, ang ini-imitate natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, bago natin isipin, no, yung magdi-disciple tayo ng iba, kung ikaw ay may anak, unahin mo na yung anak mo. Unahin mo na yung sarili mong tahanan. Make sure na nadi-disciple mo sila, nalalapit mo sila sa Panginoon. Otherwise, it's possible na may malilid ka na ibang tao, anak ng iba, or kapatid mo, kumari mo, kumpare mo, or katrabaho mo, nalilid mo sa Panginoon, pero hindi mo naman nalilid yung sarili mong pamilya. And that's a tragedy. So, you have to become a father, a mother to someone. Of course, ang ginagawa mo, ilapit sila, palakihin sila sa pananampalataya. At unahin mo na yung anak mo. Unahin mo na yung sariling membro ng iyong pamilya. Lalo na kung ikaw ay tatay na nakikinig ng devotion natin na ito, it's your duty to disciple your family. Yan ay duty mo sa Panginoon. At pagharap mo sa Panginoon, yan yung ipagsusulit mo. Paano mo nilid yung asawa mo? Paano mo nilid yung mga anak mo palapit sa Panginoon? How did you disciple them? It's your task. You are a priest and prophet to your own family. So, be a spiritual father or mother to someone. And pangalawa po, be a leader who trains others to become even better than you. Dito mo malalaman kung effective ka na tao, effective ka na tatay, effective ka na leader, effective ka na namumuno sa isang organization o sa church. Kung yung mga under sa'yo, mas nagiging magaling kesa sa'yo. At kung ikaw ay naiinggit sa mga dinidisciple mo o trine-train mo dahil naging mas magaling sila kaysa sa iyo, you're a bad leader. No, kapag ayaw mo silang i-expose kasi mas magaling sila sa iyo, you're a bad leader. Pero kapag sila ay na-outshine ka, no, mas magaling sila, mas magaling silang mag-lead, magaling silang magsalita, mas magaling sila kesa sa iyo ng doble, doon mo masasabi na I'm a successful leader. So, be a leader who trains others to become even better than you. Parang si Elisha kay Elijah. Pangatlo po, be a leader who leaves behind a cloak that others will gladly pick up. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo lilisan, lahat tayo aalis dito sa mundong ito. Tanong, yung iniwan mo bang balabal, gusto bang pulutin ng iba? Let's say for example, ito yung huling araw natin. Ngayon yung huling araw natin. Iniwan mo yung balabal mo dyan. Matutuwa ba yung ibang tao na pulutin ang iyong damit at isuot nila at ipagpatuloy nila ang iyong sinimulan? Ask yourself. Kung hindi, you have to decide ngayon na mismo how you're going to change the way you live. So be a leader who lives behind a cloak that others will gladly pick up. Yung ibang tao matutuwa na, no, kailangan may pagpatuloy ko yung ginawa ng tatay ko. Kailangan mapagpatuloy ko yung ginawa ng nanay ko. Nakakalungkot lang sa maraming pagkakataon, maraming mga anak, ayaw nilang gawin yung ginawa ng nanay nila o tatay nila. Dahil meron silang, palpak na mga magulang. So, be a leader who lives behind a cloak that others will gladly pick up. Para po sa ating discussion, would others be willing to pick up the cloak you leave behind? Yung ibang tao ba pupulutin? Yung anak mo ba susundan ang iyong mga yapak? Why or why not? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin si Elijah at si Jesus, a typological comparison. So medyo malalim ang talakayan yan. Tsaka iba yung story ni Elijah eh. Ang dami mo talagang makikita na pattern patungkol kay Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for the people you have placed in our lives who have helped us to grow in the faith. In return, help us become spiritual fathers and mothers who lovingly guide, encourage, and disciple others. Give us humility to train people who may one day accomplish greater things than we do for your kingdom. Teach us to invest in others without jealousy or pride. May we leave behind a legacy of faith, wisdom,
courage, and obedience that others will gladly follow. Let our lives point people to Christ, and may the influence we leave continue to bear fruit for generations. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Kat, sa pagiging supportive po dito sa gawain natin, sa mga devotions na produce natin araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Now, kung kayo po may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share these devotions to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotion.